Sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, iginit ng defense team na walang substantial ground ang prosekusyon para idiin ang dating Pangulo sa kaso. Binigyan din ng lead defense counsel na si Nicholas Kaufman na bigo ang prosekusyon na magpakita ng direktang koneksyon sa pagitan ng mga salita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga naganap na patayan para panatilihing makakulong ang dating Pangulo sa mga susunod na taon. At ngayon po ay ika-4 at huling araw ng confirmation of charges hearing. Inaasahang maglalabas ng pasya o desisyon ng ICC kung kukumpirmahin ang mga alegasyon o yung mga charges at ikukumit ang kaso para sa full trial. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo. Alex, tuloy-tuloy na confirmation of charges hearing kaugnay ng kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy na kini-question ng defense team ng dating Pangulo ang mga ebidensya at argumento na ipresenta ng prosecution mula pa noong day 1. Ayon sa depensa ng Pangulo, ilan sa mga nakita nila ay hindi may tuturing na ebidensya at tiniyak nilang walang koneksyon sa mga kaso na pinapataw sa nasabing sa dating Pangulo. Yellow post-its on our table here. Unang humarap ang kampo ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing. Kaugnay pa rin ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, hindi nilalait ng depensa ang sinumang nasawi at hindi rin target ang mga kaanak ng mga biktima. Anya nakatuon lamang ang kanilang mga argumento sa document containing the charges na inihain ng prosecution. Any criticism made by us today will not be leveled at the loved ones of those such as the tearful relative who I saw in the gallery here on Tuesday. The defence's criticism will be confined only to the prosecution's document containing the charges, which governs these proceedings. Binigyan din ni Kaufman na hindi tungkulin ng depensa na maglatag ng alternatibong naratibo. Sa halip, layo nilang patunayan na wala umanong substantial grounds para paniwalaan na nagawa ng dating Pangulong ang inaakusahang crimes against humanity. Tinukoy rin ni Kaufman ang pahayag ng prosekusyon na kahit wala ang mga statement ng dating Pangulo ay sapat pa rin umanong ibang ebidensya. Subalit giit ng depensa, ipapakita nilang hindi sapat at hindi matibay ang mga ito para panatilihing nakakulong ang Pangulo sa mga susunod na taon. It's not the defence's role to give an alternative narrative, nor to give an explanation for the facts and figures presented by the prosecution. The defence's role is simply to persuade your honours that Mr. Rodrigo Duterte should not remain in detention for years to come simply because the prosecution cannot make out substantial grounds to believe that this individual committed the crimes with which he is charged. Samantala, tumanggi naman magbigay ng komento ang ICC, Office of the Prosecutor, kaugnay ng umanay unauthorized na paggamit ng isang video bilang ebidensya sa prosecution presentation sa confirmation of charges hearing. Ito'y matapos maglabas ng saloobin sa social media ang Davao-based journalist na si Ben Tashorna na may-ari ng nasabing video. At nagdedemand ito ng public apology matapos umanay gamitin ito ng ICC prosecutor na si Julian Nichols nang walang paalam. Ang video ay makikitang pinapanood ni FPRRD patungkol sa isang shooting incident sa pamamagitan ng CCTV footage. Sa ika-4 na araw at huling araw ng confirmation of charges hearing sa ICC, nasaang tatapusin ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang presentasyon ng mga argumento bilang tugon sa mga paratang na crimes against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra illegal na droga. Alex, eksakto alas 5:35 ng hapon dito sa Pilipinas na magsimula ang pagdinig o yung huling confirmation of hearing charges dyan po sa ICC kaugnay pa rin ng kasong crimes against humanity
ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nagpapatuloy na pagdinig, Alex, muling iginiit ng depensa na kulang at mahina umano mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon, kabilang dyan yung pagkwestiyon pa rin sa kredibilidad ng mga testigo, pati na ang umano hindi sapat na ugnay ng dating Pangulo sa mga insidenteng ibinibintang laban sa kanya. At ayon naman sa kampo o sa defense team ng dating Pangulo, hindi raw napatunayan ng prosekusyon na may direktang utos ang dating Pangulo para isagawa ang mga pagpatay at ginit nilang legal at naaayon sa batas ang kanilang mga naging hakbang, ang naging hakbang nito bilang pinuno ng bansa. At isa rin sa kini-questions hanggang sa mga oras na ito, Alex, yung mga police report na isa sa mga ginamit din bilang presentasyon ng prosekusyon na mga ebidensya na kung saan idinidiin ang dating Pangulo dahil nga doon sa mga nangyaring pagpatay, kaugnay pa rin ng paglaban sa illegal na droga, Alex. Okay, antabayan na natin mamaya ang iba pang mga detalye ukol dyan sa ginaganap na confirmation of charges sa ICC. Maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas.